Binalikan ng PBA ang patakaran nila tungkol sa pagbabawal ng isang team na mag-line up ng maraming field foreigners dahil nakikita nga ni Kume na mas dumarami na raw ang mga half-blooded na Pinoy ang nakakapasok sa atin. O tapos, may problema po ba doon? Pero para sa mismong commissioner, problema nga ito. Bakit kaya? Magnolia Hotshots pagod na kay Paulie at matutulad na nga yata kay Romeo na kaya pinamigay dahil injury prone na. Ang tanong, sino ang kanyang kapalit? Base sa patakaran ng PBA, pinagbabawal ang anumang team na manguha o mag-line up ng maraming field foreigners. Sa pagkakaalam ko, 7 field foreigners lang ata ang maximum. Binalikan ng PBA ang patakarang ito upang bigyan ng aksyon kung babaguhin na naman ba ito, tatabasan, pwedeng dagdagan or tanggalin na. Ayon sa spin sources ng PBA office, nagkaroon ng pagpupulong upang pag-usapan ng matagal ng rule tungkol sa field foreigner. And actually, medyo komplikado ang rule na to. May ilan kasi dyan sa PBA dahil lang sa hindi sila dito pinanganak sa Pilipinas. May ibang PBA players din na kinonsiderang local kahit na half-blooded dahil dito sila sa Pilipinas lumaki. Although, hindi sila pure. Kaya nga nakakalito minsan ang consideration ng bawat players when it comes to citizenship. Ngayon, hindi naman talaga yan ang issue. Dahil ang PBA po magkakaroon ng kaagarang pagre-review sa rule na yan. Depende sa mga PBA governors at study group kung paano nila ito babaguhin. Base sa aking mga narinig sa mga marites sa opisina, abay lilimitahan na raw ng PBA ang pagkakaroon ng maraming field foreigners sa isang team. Halimbawa, imbes na 7 players ang pwede, abay gagawin na lang 5 or 6. Ayon sa ilang officials, ito ay para ma-maintain daw ang balance na ratio ng mga pure Filipino players at para mas maraming Pinoy ang magiging available na makuha sa draft. Ngayon raw kasi ang pinipili ng mga team sa draft yung mga PhilAms. Mas maraming Pinoy pa raw ngayon ang hindi pinapansin sa draft dahil sa mga field foreigners. Kung tayo ay may pure talent nga raw, bakit di natin patunayan ngayon? Gaya ng PBA nung 90s at 80s na pure Filipino talent ang nakikita natin. Kung yan ang tunay na bakay ng PBA, okay rin naman. Pero kung yan ang gagawin mo ngayon, siguradong tagilid agad ang PBA. Sa panahon ngayon, hindi tayo dapat nagpapakipot pa. Dahil tanging mga field foreigners naman talaga ang dahilan kaya nakakasabay tayo sa international competitions at kinakaya natin sila. Alam ko na hindi talaga gaya ng dati ang PBA na wala masyadong PhilAms, pero sa tumataas na level ng competition ngayon, hindi na sapat yung mentality na dapat pure Filipino lang. At saka bakit ngayon pala ito i-review? Dahil ba sa plano ng Converge na mag-line up ng maraming PhilAms? Kasi plano din nila kunin si Mikey, tapos next target nila isang PhilAm din na dating nakapaglaro sa TNT. Tsaka paano na lang ibang teams na maraming PhilAms? Paano na yung isang sikat na ball club sa PBA na sobrang dami ng PhilAms nila? Well, alam nyo na kung anong team yun. Anyway, opinion ko lang naman to. Walang imposible sa PBA, lalo na ngayon na under review na ang rule na to. So para sa inyo mga quiz, dapat ba natanggalin ang rule na to or dapat baguhin? Paulie, mukhang matutulad kay Terrence Romeo na dahil sa sobrang fragile na katawan abay na i-trade. Tingnan mo na SMB ngayon, instant impact agad si Kahilig at Chongson sa SMB habang si Terrence hindi pa nagagamit sa Terra Firma. Yan ang sinasabi ko na may isang team na naman ang naloko. Dito tayo kay Paulie. Si Paulie po ngayon hindi makakalaro ng ilang weeks dahil sa injury sa kanyang ribs. Tuwing gumagalaw siya may sumasakit sa bandang gilid niya. Hindi daw niya kaya. Kung hindi pagkikilos sa Magnolia ngayon, mas madadagdagan pa ang talo nila. So far, meron na silang 2 straight losses. Sa nakikita ko, hirap ang Magnolia sa kanilang transitions na walang kanilang star players. Si Jerome Lastimosa, hilaw pa. Mas mabuti pa nandyan si Gio para meron silang subok na nagtitimon at legit scorer. Matagal nang nakabuo ang plano ng Magnolia pero kahit isa, hindi pa natutupad. Kung sisimulan nila yan kay Paulie, yan ang tamang hakbang para sa akin. Naniniwala naman ako na mataas pa rin ang value ni Paul sa market kahit ganyan siya. Kaya mapapaisip din ang makaka-trade nito. Ayon sa PBA Insider, si Joshua Monson daw plus isang first pick. Si Joshua Monson, isang combo guard na nadiskubre sa 3x3 pero ngayon hanip din pala sa 5x5. Lumalabas na rin laro niya sa Northport, gumagandang record ng kanilang team ngayon. Paano kung kayo ang Batang Pierre? Payag ka ba na ipagpalit si Joshua Monson kay Paulie?